Okay guys, magbibigay po ako ng sarili kong opinion about sa alin ba daw mas maganda, EI or Barako. So sa Barako guys, about sa Barako, so papasukin mo pa sa iyong babuyan. Siyempre may kasamang tao, so hindi natin alam kung saan galing. So pagdating sa babuyan, gagamit pa tayo ng puwersa, gagamit pa puwersa yung inahin natin bago mabarakuhan. So hindi ko naman sinabing hindi safe yung pagbabarako. Sa mga walang sariling barako po ito So sa mga may sariling barako, so hindi po para sa inyo. Sa mga walang sariling barako, so lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, umiiwas tayo na mapasukan ng virus. So andyan na po yan. So yun, sa barako, direct sa inahin gagamit tayo ng puwersa. So sa EI naman, sa artificial insemination, pwedeng bibili ka lang ng similya. So wala nang makakapasok sa babuyan mo kundi yung similya lang. So ang similya, naka-process din naman po yan. Tinitingnan po nila yan sa microscope kung active, gaano ka-active yung similya, so bago nila ibenta. So about naman sa dami ng anak, so wala naman pong pinagkaiba yan sa barako or sa EI, dahil nakikita naman po yan sa microscope kung gaano ka-active. So kung sa anak, sa dami, wala pong problema dyan. Ang problema lang po nasa inahin, nasa tamang timing sa pag-EI, at dapat kondisyon, nasa kondisyon din ng inahin. Dapat kondisyon ng inahin, 3 days to 4 days ang tamang timing. Nasa timing po guys, hindi porket naglalandi na po yung inahin natin, EI kaagad. Hindi po, meron pong proseso. Lalo na sa dumalaga, ang hirap dumalaga yung first time na EI, ang hirap i-monitor yung pinaka-tamang timing, dahil minsan matagal po kasi yan bago mag-hit. So dapat ang tamang timing sa dumalaga ay dapat nag-i-standing hit, saka yung medyo malabo na yung likido na nilalabas, hindi pa yung white. Kasi yung white parang pa yun, magsisimula pa lang maglandi. So parang mag-yellow na siya, parang hindi naman meron gano'n nag-yellow. Meron namang yung medyo malabo na yung likido na lumalabas. Tapos lagi nating double check, sasakyan natin para yung tamang timing po talaga, para marami ang magiging anak at 100% na mabubuntis. So nasa atin po ang nakasalalay po sa atin yung tamang pag-EI, tamang timing. So sa barako, yun nga po, makakapasok po tayo ng ibang baboy at tao. So sa EI, pwedeng ikaw mag-EI, pwede rin yung may-ari ng similya. So yun lang yung makakapasok dun, at walang puwersahang magaganap sa inahin. So kapag nasa tamang timing, diretso na po yun EI. So sa may mga barako naman, okay lang po yun, dahil sa kanila mismo yun nasa loob lang walang hindi galing sa labas. So kung meron naman kayong barako, pwede nyo naman yan proseso. Kumbaga, punan nyo lang ng similya, tapos i-EI nyo lang sa inahin. So about sa naman po, sa sinasabi nila na kailangan paamuyin ng barako yung inahin para mabilis maglandi. So sa panahon ngayon, hindi na po yan. Meron na pong maraming paraan. Ang ginagawa ko lang po kasi dito, nanghingi lang po ako ng similya, na sobra na similya sa mga may barako, sa mga nag-EI. Yun po yung nilalagay ko sa kanilang dito sa ilong, para maamoy nila, yung nakakaamoy sila ng similya ng barako. So yun yung isa sa paraan ko para
mabilis maglandi. Siyempre, yung kondisyon ng inahin, nagbibigay po tayo dagdag ng mga vitamins like vitamins A, D, E, sisal, multivitamins. Yan, malaking tulong po yan. Doon nakasalalay yung kalusugan ng ating inahin para magkaroon siya ng maraming anak. So, yun lang guys. Para sa akin, mas okay po sa panahon ngayon ang EI, Artificial Insemination. So, hindi po sa similya, hindi lang sa similya yung rason kung bakit konti ang anak, kundi sa kondisyon ng inahin at tamang timing sa pag-EI. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Sana nakatulong po ako kahit konti sa inyo. Sarili kong opinion yun. Tsaka, kailangan nating mag-upgrade sa ating procedure. So, yan lang guys. Maraming salamat.